Okay, update muna tayo sa ating Airbnb. So ano nga ba yung nangyari ngayong May 2025 sa ating Airbnb? Well, okay naman ang Airbnb natin, yun na lang medyo this month ay medyo mahina ang ating Airbnb. Technically ay meron akong negative na 12,900 sa aking cash flow. Bakit? Kasi ngayon malaki yung expenses ko kasi yung bangko ko, yung amortization ko, nagbayad ako ng MRI. This month nagdagdag ako ng 5,000 kaya kung tutusin mo, dapat yung aking expenses, ang aking negative ay nasa 7,000 lang. Pero, nagbayad ako ng 5,000 sa MRI. Ngayon, nagbayad din po ako ng BIR. No? Nagkaroon ako ng BIR payment dun sa pagpaprocess ko sa Taxumo. Nagbayad ako ng 362 doon. So, hindi rin yung normal na binabayad ko. Ano po? At saka yung aking management fee, ngayon ay 2,268. So, ang ginagawa ko kasi ngayon, doon sa aking pumapasok na pera sa akin, yung mga binabayad sa akin for the whole month, ang ginagawa ko, nagbabawas ako ngayon ng 7%. So, nag-start ako ng January na kumuha ako ng management fee sa aking calculation. Para sa ganun, nakikita ko kung talagang kumikita ba ako sa Airbnb ko. Napapansin ko kung ako ay hindi nagbabayad sa bangko, kaya kong kumita ng 20,000 to 25,000 a month. Mas tumataas yung aking mga expenses. That's mas maganda kung mabayaran ko na siya sa bangko. Siguro pag may pagkakataon ako, yung aking loan ay babayaran ko yung principal para sa ganon ay mabawas-bawasan yung principal ko para mas bumaba yung aking monthly payment. Natanong ko na sa bangko yan, pwedeng gawin na pababain yung iyong monthly payment para sa ganon ay mababa nga yung babayaran mo pero magbabayad ka ng lump sum doon sa iyong siguro dahil na rin sa iyong mga tao ay nagpupunta ng beach resort rather than going to this kind of staycation. Or maaari din yung aking ads sa FB ads ay hindi masyado na target ngayong month na to. Kaya medyo bumaba yung aking mga visitors. No po? Ang mga visitors ko ngayon, karamihan long term pa eh. Yung isa, yung sa month na to, nagkaroon ako ng visitors na 7 days. 7 days. So, ibig sabihin, kasi pagka mas ang visitors ko ay more than 2 days, mas maganda yung kikitain ko doon. Kasi bakit kamo? Kasi hindi ako araw-araw magbabayad ng cleaning. Kasi nagbabayad ako ng cleaning fee ng every time na may nag-check out sa amin, magbabayad ako ng 600. So, pagka nag-check out, papalinis ko yung bayad ako ng 600. So, kung daily magkakaroon ng exchange ng guest, anong nangyayari? Magbabayad ako ng 600. Pero kung isang linggo siya nag-stay, nagkakaroon ako ng savings on daily, kaya ang ginagawa ko, binibigyan ko ng discount yung aking mga guest. Halimbawa, ang gagawin niya ay 1 week, so bibigyan ko siya, let's say, for example, ng 300 pesos discount every day. Kung ang aking normal rate is 2,000, the following day, i-charge ko lang siya ng 1,700. So, ganun yung normal yung ginagawa ko kasi para mas okay, di ba, mas makatipid si guest, at the same time, kumikita rin ako, di ba? Kaya mas maganda. Kaya yun. So, yan yung nangyari sa akin ngayon May 2025. God willing, siguro sa June ay mag-positive na ako. Di ba? Currently, from January up until now, ang aking average na negative cash flow is almost 5,000 pesos. So, yun yung aking abonado, kumbaga. From January hanggang ngayon, meron akong abonado na mga negative na 5,000 pesos. On an average, yun yung aking nagiging negative cash flow. So, kung ito ay bayad na yung aking loan, siguro magka-cash flow ko ng mga nasa 15,000 to 20,000 pesos on a monthly basis. So yan po yung aking update ngayon sa aming staycation. I hope it helps. At I hope yung sa mga naghahanap dyan ng mga information sa staycation, magkaroon kayo ng idea paano ba gumagalaw yung aming staycation. So subscribe ka na para sa mga updates about sa staycation namin.